Nalilito ka ba sa mga salitang ETF, index fund, at mutual fund? Parang lahat sila investment. Pero ano ba talaga ang pinagkaiba? At alin ang mas bagay sa'yo bilang Pinoy dito sa Japan? Unahin natin ang pinakamadaling maintindihan. Imagine, pupunta ka sa grocery. Ayaw mong bumili ng isang pirasong prutas lang. Gusto mo isang basket na may iba't ibang prutas. Ganito rin ang ginagawa ng ETF, index fund, at mutual fund. Sa halip na isang kumpanya lang ang bilhin mo, bumibili ka ng basket ng maraming kumpanya. Simulan natin sa index fund. Ang index fund ay investment na sumusunod sa isang market index. Halimbawa, S&P 500. Kapag bumili ka ng S&P 500 index fund, parang bumili ka na rin ng maliit na bahagi ng 500 pinakamalalaking kumpanya sa Amerika. Ngayon naman ang ETF. ETF means Exchange Traded Fund. Parang kapatid siya ng index fund. Pero ang kaibahan, pwede mo siyang bilhin at ibenta habang bukas ang stock market. Parang ordinaryong stock. Pang-atlo, mutual fund. Ito ay pondo na pinamamahalaan ng fund managers. Sila ang kumipili kung anong investments ang bibilhin at ibebenta. Ang goal nila ay subukang talunin ang market. Pero tandaan, hindi lahat ng fund managers ay nagtatagumpay. Kung gusto mo ng simple at long-term investing, maraming beginners ang nagsisimula sa index funds. Kung gusto mo naman ng flexibility at stock-like trading, ETF. Kung gusto mo may professional manager na nagdedesisyon, mutual fund. Sa Japan, maraming investors ang gumagamit ng NISA para bumili ng index funds. Bakit? Dahil simple, low cost, at madaling maintindihan para sa long-term investing. Halimbawa lang, kung mag-invest ka ng isang lapad o 10,000 yen bawat buwan sa loob ng 25 taon, hindi lang ang pera mo ang lumalaki, pati ang kinikita nito. Ngayon alam mo na ang difference. Index fund, ETF, mutual fund. Pero ikaw, alin sa tingin mo ang mas bagay sa'yo? Comment below. Follow Wais Pinoy JP for more simple money tips, investing lessons, at financial education para sa mga Pinoy sa Japan. At tandaan, smart choices today can create a better future tomorrow. See you sa next episode. This content is for educational purposes only and not financial advice. Investment returns are not guaranteed. Always do your own research and assess your risk tolerance before investing.